Umuwi ng maaga si Eduardo Edu San Jose at hindi makapaniwala sa tanawin na nasilayan ng kanyang mga mata. Isang kulay pilak na Toyota Alphard ang humagibis ng walang ingay sa pangunahing kalsada ng Ayala Alabang Village, Metro Manila. Ang mga gulong nito ay bumubulong sa basang aspalto noong hapon na iyon sa Enero sa kasagsagan ng tag-ulan. Inayos ni Edu ang salamin sa likod na may mekanikal na galaw. Saglit na pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon, pagod na mga mata, ang unang mga uban na nagsisimulang sumulpot sa kanyang sentido, ang Italian tie na bahagyang nakaluwag pagkatapos ng 12 oras sa opisina. Sa kanyang edad, nakapagtayo na siya ng isang dambuhalang kumpanya na nagbigay daan sa kanya upang manirahan sa isa sa mga pinaka-eksklusibong lugar sa lungsod. Gayunpaman, sa hapon na iyon, may isang bagay na nagtulak sa kanya upang kanselahin ang huling pulong ng araw. Marahil ay dahil sa tawag mula kay Rowena Wena San Jose mula sa Singapore, ang kanyang malamig at formal na boses na nagpapaalam sa kanya na palalawigin niya ang kanyang business trip ng isa pang linggo. O marahil ang isang kakaibang pakiramdam ng kawalan na naramdaman niya habang kumakain ng tanghalian mag-isa sa kanyang opisina sa isang gusali sa Makati Central Business District, nakatanaw sa labas ng bintana sa isang lungsod na naramdaman niyang estranghero kahit na nasakop na niya ito. Ang tiyak ay naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na pagtulak upang umuwi at makita si Renzo. Ang malaking bahay ay lumitaw sa dulo ng pribadong daanan tulad ng dati, marilag, elegante, na may mga pader na gawa sa lokal na batong adobe at isang perpektong inaalagaang hardin. Ang gate na bakal ay automatikong bumukas nang makilala ang sasakyan at naramdaman ni Edu ang isang pamilyar na timpla ng pagmamalaki at kalungkutan habang pinagmamasdan ang kanyang tahanan. Idinisenyo niya ang bawat detalye ng bahay na may layuning lumikha ng perpektong kanlungan para sa kanyang pamilya. Isang lugar kung saan maaaring lumaki si Renzo na napapalibutan ng kagandahan at kaginhawaan, kung saan ang bawat sulok ay inayon sa kanyang mga espesyal na pangangailangan. Ipinarking niya ang kotse sa underground garahe, ngunit sa halip na gamitin ang pribadong elevator na direktang magdadala sa kanya sa pangunahing lobby, nagpasya siyang maglakad sa gilid ng hardin. Kailangan niya ng sariwang hangin pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa opisina ng kumpanya. Ang kanyang Italian leather shoes ay umalingaw-ngaw sa mga batong daanan habang ganap niyang niluwagan ang buhol ng kanyang kurbata, hinayaang hipuin ng malamig na hangin ng tag-ulan ang kanyang leeg. Ang hardin ay tahimik, nababalutan ng ginintuang liwanag at kalungkutan ng dapit hapon sa tag-ulan. Ang mga rosas na inorder niya mula sa Tagaytay ay natutulog pa. Ang hubad na mga sanga nito ay naghihintay sa pagdating ng tag-araw. Ang fountain sa gitna ay dumadaloy ng marahan, lumilikha ng mga konsentrikong alon sa ibabaw ng tubig na nagpapakita ng unang mga bituin. Ang lahat ay eksaktong tulad ng dapat, perpekto, malinis, kontrolado. Doon niya narinig ang tawanan na iyon, hindi ang malinaw na tawa ni Renzo na labis niyang minamahal at nagpapaliwanag ng kanyang pinakamadilim na araw. Iyon ay isang bastos, nanunuya, at puno ng kalupitan na tawanan na agad na nagpatindig ng kanyang balahibo. Huminto si Edu ng biglaan, sumimangot habang sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng tunog. Nagpatuloy ang tawanan. Ngayon ay sinasabayan ng mga tunog na hindi niya malinaw na matukoy. Sinundan niya ang batong daanan patungo sa likod ng ari-arian kung saan naroon ang malawak na likod hardin na may terasa, swimming pool, at isang play area na espesyal na idinisenyo para kay Renzo. Naging mas maingat ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang amahang instinto ay umandar na parang isang primitibong sistema ng alarma. Ang tunog ng umaagos na tubig ay sumama sa mga tunog na iyon at naramdaman ni Edu na nagsimulang bumilis ang kanyang puso nang hindi niya naiintindihan kung bakit. Nang lumiko siya sa sulok ng summer pavilion, ang tanawin na bumungad sa kanyang mga mata ay sumampal sa kanya na parang suntok sa sikmura. Si Renzo
ay nasa kanyang wheelchair sa gitna ng hardin. Basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang navy blue na sweater na binili ni Wena sa Greenbelt at ang kanyang cotton pants na paborito niya ay dumidikit sa kanyang nanginginig na maliit na katawan na parang pangalawang balat na nagyayelo. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang kulay kape na buhok papunta sa kanyang pisngi na namumula dahil sa lamig, gumagawa ng maliliit na pool sa leather seat ng kanyang wheelchair. Ngunit ang pinakakumirot sa kaluluwa ni Edu ay ang mga mata ng kanyang anak, malaki, nanginginig sa takot, kumikinang sa mga luha na hinaluan ng malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang mukha. Si Manang Elena Bautista, ang yaya na kanyang kinuha 6 na buwan na ang nakakaraan na may pinakamahusay na rekomendasyon ay hawak ang hose sa hardin na parang sandata. Ang kanyang mukha na karaniwang kalmado at propesyonal ay naging maskara ng kalupitan na hindi kailanman naisip ni Edu. Ang kanyang mga labi ay nakangiti ng sadistiko habang itinutok ang bugso ng napakalamig na tubig direkta kay Renzo. Iginagalaw ang hose mula sa magkabilang gilid upang tiyakin na ang bawat pulgada ng katawan ng bata ay basang-basa. Gusto mo ang paliligo, anak ng mayaman? Dinura ni Manang Elena Bautista ang mga salitang iyon sa pagitan ng mga tawanan. Para matuto kang hindi mag-inarte kapag sinabi kong oras na para uminom ng gamot, sinubukan ni Renzo na protektahan ang sarili sa pagtataas ng kanyang nanginginig na maliliit na braso sa kanyang mukha. Ngunit masyadong malakas ang presyon ng tubig. Ang kanyang wheelchair, isa sa pinaka-advanced sa teknolohiya, ay naglabas ng maliit na tunog ng babala nang makita ang moisture sa electronic components nito. Tulungan. Nalulunod ako. Halos hindi marinig ang boses ni Renzo. Nilalamig ako. Nilalamig? Dinagdagan ni Manang Elena Bautista ang presyo ng tubig. Hindi mo alam kung ano ang lamig, batang spoiled. Hindi mo alam kung ano ang buhay nang walang pampainit, nang walang mainit na tubig. Nagtrabaho ako mula 5 taong gulang para sa mga pamilyang katulad ng sa inyo na itinuturing kaming basura. Naramdaman ni Edu na nanigas ang kanyang dugo sa kanyang ugat. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas na parang spring na handa ng bumitiw. Ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya sa isang estado ng paralysis sa loob ng ilang segundo na tila walang hanggan. Ito ay purong kawalan ng paniniwala, kawalan ng kakayahang iproseso na maaaring sinasadya ng isang tao na saktan si Renzo, ang kanyang walang kalaban-labang anak, ang kanyang anak na hindi kailanman nanakit ng sinuman. Tingnan mo kung paano ka nanginginig. Nagpatuloy si Manang Elena Bautista, itinutok ngayon ang bugso sa mukha ni Renzo. Naaalala mo ba nung sinabi mong gusto mong maging tulad ng ibang mga bata? Well, ito ay laro na nilalaro ng ibang mga bata, Sinta. Magaspang na laro, laro na bumubuo ng karakter. Nagsimulang umubo si Renzo. Pumasok ang napakalamig na tubig sa kanyang ilong at bibig. Ang kanyang maliit na dibdib ay gumagalaw ng hindi regular. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang maging asul na agad na kinilala ni Edu bilang simula ng isa sa kanyang mga atake sa paghinga. Ang bata ay naghihirap sa hika mula pagkabata, isang kondisyon na lumalala sa stress at matinding lamig. Ang pag-ubo na iyon ang pumutol sa spell ng horror na nagpatigil kay Edu. Tama na. Ang sigaw ay lumabas mula sa pinakaloob ng kanyang puso, puno ng galit na hindi niya kailanman naramdaman. Bitawan ang host na iyan ngayon din. Nagulat si Manang Elena Bautista, lumingon sa kanya na may malalaking mata. Nahulog ang host mula sa kanyang kamay, na lumikha ng isang pool na mabilis na lumawak sa perpektong pinutol na damuhan. Ang kanyang mukha ay nawala ang lahat ng kalupitan sa isang iglap at napalitan ng purong takot ng isang taong nahuli sa paggawa ng pinakamabagsik na gawain na may isip. Sir Edu, ako. Siya ay nauutal habang umaatras at ipinunasan ang kanyang mga kamay sa apron na parang gustong burahin ang lahat ng ebidensya ng nangyari. Hindi siya pinakinggan ni Edu. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Renzo na nanatiling tahimik sa kanyang upuan, nanginginig ng hindi makontrol. Ang tubig ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang damit papunta sa lupa,
lumilikha ng isang malungkot na ritmo na humalo sa hindi regular na paghinga ng bata. Ang kanyang mga labi ay nagbago ng kulay sa nakababahalang lilang at nakita ni Edu na nahihirapan siyang huminga. "Renzo," bulong ni Edu habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang anak na parang isang nasugatang hayop na maaaring matakot sa biglaang galaw. "Tatay, dito, anak ko, dito si tatay." Lumuhod siya sa tabi ng wheelchair, agad na naramdaman ang yelo na moisture na tumatagos sa mamahaling tela ng kanyang pantalon. Gamit ang kamay na nanginginig sa galit at lambing ng sabay, maingat niyang tinanggal ang basang buhok mula sa mukha ni Renzo. Ang balat ng bata ay malamig na parang marmol. Ang kanyang pisngi na namumula dahil sa lamig ay may kapansin-pansing kaibahan sa kaputlaan ng iba pang bahagi ng kanyang mukha. "Tatay," nagtagumpay si Renzo na bigkasin ang salita sa pagitan ng kanyang paghingal. "Hindi ako makahinga. Nilalamig ako. Alam ko, anak ko. Alam ko." Edu ay tinanggal ang kanyang blazer at ibinalot kay Renzo, sinusubukang magbigay ng kaunting init. "Magiging maayos ang lahat ngayon. Aalagaan ka ni tatay." Habang inaaliw niya ang kanyang anak, naramdaman ni Edu ang presensya ni Manang Elena Bautista sa kanyang likuran. Ang babae ay nagsimulang magsalita ng mga incoherent na dahilan. Ang kanyang boses ay tumaas habang ang takot ay bumalot sa kanya. "Sir, hindi ninyo naiintindihan, napakahirap ng bata. Tumanggi siyang uminom ng gamot at naisip ko lang na kailangan ng kaunting disiplina." Tumahimik. Ang boses ni Edu ay mapanganib na mababa. Ang bawat salita ay binigkas ng may presisyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Huwag kang magsalita ng isa pang salita." Kumapit si Renzo sa mesa ng kanyang ama gamit ang kanyang maliliit na kamao, naghahanap ng proteksyon sa init at tibay ng kanyang presensya. Naramdaman ni Edu ang nanginginig na katawan ng kanyang anak at ang bawat panginginig ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Gaano katagal tumagal ang pagpapahirap na ito? Ilang beses nangyari ito nang wala siya sa bahay. "May masakit ba?" tanong ni Edu ng mahina. Sinuri si Renzo para sa anumang nakikitang sugat. "Saan ang masakit?" Itinuro ni Renzo ang kanyang dibdib gamit ang nanginginig na kamay. "Dito masakit, dito, at nilalamig ako ng sobra. Tatay." Naramdaman ni Edu na nagkadurog-durog ang kanyang puso. Binuhat niya si Renzo sa kanyang mga bisig, kasama ang wheelchair. Nagulat siya kung gaano-gaan ang kanyang anak. Ang bata ay kumapit sa kanyang dibdib ng instingtibo na naghahanap ng init at proteksyon na tanging ang kanyang ama lang ang makapagbibigay. Doon lumingon si Edu kay Manang Elena Bautista at ang babae ay umatras ng ilang hakbang nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi iyon galit, hindi iyon hindi makontrol na poot, na iyon ay isang bagay na mas nakakatakot. Iyon ay ang malamig at kalkuladong tingin ng isang lalaki na nagpasya na ganap na sirain ang sinumang mangahas na manakit sa kanyang anak. 5 taong gulang, sabi ni Edu nang mahina. Ang bawat salita ay bumubuhos ng lason. 5 taong gulang si Renzo. Siya ay isang bata sa wheelchair na hindi kailanman naging bastos sa iyo, na hindi kailanman naging masama sa iyo, na laging nagsasabi ng pakiusap at salamat. Dahil ganoon ko siya tinuruan. At ikaw, nagpasya kang pahirapan siya ng napakalamig na tubig sa gitna ng tag-ulan dahil tumanggi siyang uminom ng gamot. Sinubukan ni Manang Elena Bautista na sumabat, ngunit itinaas ni Edu ang kanyang kamay para patahimikin siya. Hindi pa ako tapos. Ang kanyang boses ay naging mas malamig. Kinuha kita dahil may perpekto kang rekomendasyon. 3 pamilya ang nagrekomenda sa iyo. Lahat ay nagsasalita tungkol sa iyong profesionalismo, pasensya, pagmamahal mo sa mga bata. Nagbabayad ako ng mas mataas na sahod kaysa sa sinumang yaya sa lungsod na ito dahil sinisigurado kong mayroon kang lahat ng kailangan mo upang alagaan si Renzo sa pinakamahusay na paraan. Nagsimulang maglakad si Edu patungo sa bahay habang karga si Renzo, habang si Manang Elena Bautista ay sumusunod sa kanya ng ilang hakbang.
Ang kanyang basang-basang sapatos ay sumasaboy sa mga batong daanan na lumilikha ng kakaibang tunog na pumutol sa katahimikan ng hardin. Sir Edu, pakiusap, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Sinubukan ni Manang Elena Bautista muli. Huminto si Edu ng biglaan at lumingon sa kanya. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpatumba sa babae. Ipaliwanag na nagpasya kang ipahiya ang isang walang kalaban-labang bata, na ginamit mo ang kanyang pisikal na kondisyon para pairalin ang kapangyarihan sa kanya, na ipinapahamak mo ang kanyang kalusugan sa paghinga dahil nasisiyahan kang makita siyang nagdurusa? Gumagalaw si Renzo sa yakap ng kanyang ama, may ibinulong na hindi marinig. Ibinaba ni Edu ang kanyang tingin sa kanya, agad na lumambot ang kanyang ekspresyon. Ano ang sabi mo, anak ko? Takot ako, bulong ni Renzo. Akala ko, hindi na darating si tatay at wala na ako dito. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo sa dibdib ni Edu, naisip ng kanyang anak na maaaring mamatay siya. Isang 5 taong gulang na bata ang nakaranas ng pagkalapit sa kamatayan sa kamay ng taong dapat sana ay magpoprotekta sa kanya. Umakyat si Edu sa marmol na hagdanan patungo sa terasa. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa malamig na bato. Ang automatikong ilaw sa hardin ay nagsimulang sumindi, lumilikha ng isang ginintuang halo ng liwanag na kaibahan sa lalong lumalalim na dilim ng langit. Sa pamamagitan ng bintana ng bahay, nakita niya ang interior, ang Turkish carpet, ang kinulit na muebles na gawa sa kahoy, ang maingat na piniling sining. Lahat ng kanyang itinayo upang lumikha ng isang perpektong tahanan para sa kanyang pamilya, ngayon ay naramdaman niya na marumi, nilabag. Halika na sa bahay, Renzo, sabi ni Edu ng mahina. Paliliguan ka namin ng maligamgam na tubig at pagsusuotin ka namin ng tuyong damit. Pagkatapos niyan, mag-o-order tayo ng paborito mong special na pansit canton at manonood tayo ng paborito mong robot movie. Tumango si Renzo ng mahina, hawak pa rin ang leeg ng kanyang ama. Ang kanyang maliliit na ngipin ay nanginginig nang hindi makontrol at naramdaman ni Edu ang lamig na nagmumula sa nanginginig na katawan ng kanyang anak. Sinundan siya ni Manang Elena Bautista hanggang sa likod na pinto ng bahay, nagsasalita ng mga dahilan at pagmamakaawa. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Sir Edu, pakiusap, isipin ninyo ang aking pamilya. Mayroon akong 3 anak na kailangan kong buhayin. Walang trabaho ang aking asawa. Hindi ko pwedeng mawala ang trabaho na ito. Iyon ay isang pagkakamali, isang sandali ng kahinaan. Huminto si Edu sa pintuan nang hindi lumingon sa kanya. Isang sandali ng kahinaan, inulit niya ang mga salitang iyon ng dahan-dahan na parang nasisiyahan sa kapaitan nito. Tinawag ang pagpapahirap sa isang walang kalaban-labang bata bilang isang sandali ng kahinaan. Alam mo ba kung ano ang isang sandali ng kahinaan, Manang Elena? Iyon ay kung kailan pinigilan ko ang sarili ko na tawagan ang pulis ngayon din. Iyon ay kung kailan hindi ko pinunit ang sadistikong ngiti na mayroon ka 5 minuto na ang nakakaraan. Iyon ay kung kailan naaalala ko na narito si Renzo at kailangan niya ang kanyang ama na kumilos ng sibilisado. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanya, inayos ang hawak niya kay Renzo. Ngunit huwag kang magkamali, hindi ito nagtatapos dito. Sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakapagtrabaho sa pag-aalaga ng mga bata. Ipapalam ko sa lahat ng pamilya sa lungsod na ito kung sino ka talaga at kung kailanman makita kitang muli malapit sa aking anak o sa bahay na ito, wala nang sandali ng kahinaan na pipigil sa akin. Nagsimulang umiyak si Manang Elena Bautista, bagamat ang kanyang mga luha ay hindi nagdulot ng anumang awa kay Edu. Lumampas na siya sa linya na hindi na mababalikan. Nasaktan niya si Renzo at iyon ay hindi mapapatawad. Pumasok si Edu sa bahay at isinara ang pinto ng mahigpit sa kanyang likuran. Ang kanyang tunog ay umalingaw-ngaw sa labi na parang huling martilyo. Sa pamamagitan ng salamin, nakita niya ang silweta ni Manang Elena Bautista na nanatiling tahimik sa terasa, marahil ay pinoproseso ang laki ng nawala sa kanya. Ang interior ng bahay
ay agad na naramdaman na mainit kumpara sa lamig ng hardin. Ang mga automatikong ilaw ay sumindi. Pinapaliguan ang labi ng ginintuang liwanag na dapat ay komportable, ngunit ngayon ay naramdaman na kakaiba, na parang pag-aari ng isang nakaraang buhay. Diretso si Edu sa pribadong elevator, ngunit may ibinulong si Renzo na nagpahinto sa kanya. Ano ang sabi mo, aking munting bayani? Wala na ang masamang babae. Ang boses ni Renzo ay napakaliit, napakapino, kaya naramdaman ni Edu na nagkadurog-durog ang kanyang puso. Oo, anak ko, wala na siya at hindi na kailanman babalik. Ipinapangako ko. Bumuntong hininga si Renzo ng malalim at medyo nagpahinga sa yakap ng kanyang ama. Naramdaman ni Edu ang timpla ng ginhawa at sakit nang maramdaman niya kung paano siya lubos na pinagkakatiwalaan ng kanyang anak. Kung paano siya nagtiwala nang walang pag-aalinlangan sa kanyang kakayahang protektahan siya. Ano ang mangyayari kung hindi siya nagpasya na umuwi ng maaga? Gaano katagal ipagpapatuloy ni Manang Elena Bautista ang kanyang pagpapahirap? Dinala sila ng elevator ng tahimik sa ikalawang palapag kung saan naroon ang silid ni Renzo. Idinisenyo ni Edu ang silid ng personal, sinisigurado na ito ay madaling ma-access, ngunit mahiwaga din para sa isang bata. Ang mga pader ay pininturahan ng mural ng space adventure. May mga estante na puno ng libro at adaptadong laruan, at ang kanyang kama ay hugis spaceship na gumastos ng malaki para dalhin mula Japan. Maingat na inilagay ni Edu si Renzo sa kama, maingat upang hindi siya masaktan. Ang basang damit ay nag-iwan ng mamasa-masang bakas sa kanyang sarili, ngunit hindi iyon mahalaga. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak at nagsimulang suriin siya ng maingat, tiyakin na walang sugat, pasa o iba pang pinsala. Hubarin natin ang basang damit na ito, ha? Sabi ni Edu, nang mahina. At pagkatapos niyan, paliliguan kita ng pinakamainit na tubig at pinakamaraming bula na naranasan mo sa buong buhay mo. Tumango si Renzo, hinayaang simulan ng kanyang ama na hubarin ang kanyang damit. Naramdaman ni Edu ang kirot ng sakit nang mapagtanto niya kung gaano kalamig ang balat ng kanyang anak. Kung paano pa rin nanginginig ang kanyang maliit na katawan paminsan-minsan. Habang hinuhubaran niya ang basang sweater, nagsalita si Renzo ng napakahina. Tatay, may nagawa ba akong mali? Huminto si Edu, nakatingin direkta sa mga mata ng kanyang anak. Bakit mo natanong iyan, aking munting bayani? Dahil sabi ni Manang Elena Bautista, kasalanan ko iyon na ang mga batang mayayaman na tulad ko ay kailangan ng matinding aral, na ako ay napaka-spoiled at na hindi. Pinutol ni Edu ng matigas, hinawakan ang mukha ni Renzo sa pagitan ng kanyang mga kamay. Pakinggan mo ako ng mabuti, Renzo. Wala kang ginawang mali. Wala sa nangyari ang kasalanan mo. Naiintindihan mo? Napuno ng luha ang mga mata ni Renzo. Pero sabi niya, wala akong pakialam sa sinabi niya sa iyo. Siya ay isang napakasakit na tao na nagsasalita ng malupit na mga bagay dahil mayroon siyang maraming galit sa kanyang puso. Ngunit ikaw, anak ko, ikaw ay perpekto kung ano ka. Niyakap ni Edu si Renzo sa kanyang dibdib. Naramdaman ang maliliit na hikbi na gumugulat sa katawan ng kanyang anak. Sa loob ng ilang minuto, nanatili silang ganoon. Ama at anak na magkayakap habang ang labas ng mundo ay tila lumalabo. Hinaplos ni Edu ang basang buhok ni Renzo, binubulungan siya ng mga salita ng ginhawa at pagmamahal. Nang medyo kumalma si Renzo, dinala siya ni Edu sa banyo. Ang bathtub ay sapat na malaki para makaupo si Renzo ng komportable na may nakakabit na espesyal na hawakan at upuan na hindi tinatablan ng tubig. Binuksan ni Edu ang gripo. Inayos ang temperatura ng maingat hanggang sa perpekto ang tubig. Maligamgam ngunit hindi masyadong mainit, sapat upang ibalik ang init sa katawan ng kanyang anak. Gusto mo bang green apple o vanilla na bula? Tanong ni Edu. Ipinapakita ang mga bote ng espesyal na sabon na paborito ni Renzo. Dalawa, sagot ni Renzo na may maliit na ngiti. Ang unang ngiti na nakita ni Edu mula nang dumating siya sa bahay. Ibuhos ni Edu ang dalawang sabon sa tubig,
lumikha ng isang bundok ng mabangong bula na nagpatawa kay Renzo ng bahagya. Habang pinupuno ang bathtub, pumunta siya sa cabinet at kinuha ang paboritong bathrobe, kanyang anak na may hood at tainga ng kuneho na regalo sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Tinulungan niya si Renzo na pumasok sa maligamgam na tubig, pinagmamasdan kung paano bumuntong hininga ang bata nang may ginhawa nang maramdaman ang init na bumabalot sa kanyang katawan. Nagsimulang bumalik ng paunti-unti ang kulay sa kanyang pisngi at ang panginginig ay lalong naging bihira hanggang sa tuluyang nawala. Tama ba ang temperatura? Tanong ni Edu habang lumuluhod sa tabi ng bathtub. Tumango si Renzo, naglalaro sa mga bula ng hindi namamalayan. Tatay, bakit may mga taong masama? Ang tanong na iyon ay sumampal kay Edu na parang sampal. Ang kanyang 5 taong gulang na anak ay nakaharap mismo sa purong kasamaan at ngayon ay sinusubukang unawain ang isang bagay na hindi pa lubos na naiintindihan maging ng mga matatanda. Iyan ay isang napakahirap na tanong. Aking munting bayani, sagot ni Edu. Pinipili ang kanyang mga salita ng maingat. Sa tingin ko, minsan ang mga tao ay nasasaktan ng sobra sa loob at ang sakit na iyon ang nagtutulak sa kanila na saktan ang iba. Ngunit hindi iyon nagbibigay katuwiran sa kanilang ginagawa at hindi nangangahulugan na tama iyon. Pinag-isipan ni Renzo ang sagot na ito habang gumagawa ng maliliit na bundok ng bula gamit ang kanyang mga kamay. Si Manang Elena nasasaktan sa loob. Marahil oo, ngunit hindi iyon nagpapatawad sa kanyang ginawa sa iyo. Dapat protektahan ng mga matatanda ang mga bata, hindi saktan. Kinuha ni Edu ang espesyal na shampoo ni Renzo at nagsimulang hugasan ang kanyang buhok gamit ang malumanay at pabilog na galaw. Ipikit ni Renzo ang kanyang mga mata, nasisiyahan sa nakaka-relax na sensasyon ng masahe sa kanyang anit. Tatay? Sasabihin ba ni tatay kay nanay ang nangyari? Naramdaman ni Edu ang kirot ng iba't ibang sakit. Si Wena, ang kanyang asawa na nasa Singapore upang isara ang isang mahalagang kontrata para sa kanyang kumpanya. Paano niya sasabihin sa kanya na nabigo siya sa kanyang pinakapangunahing tungkulin bilang ama? Na hinayaan niya ang isang estranghero na pahirapan ang kanyang anak sa sarili niyang bahay. Oo, anak ko. Kailangan malaman ni nanay ang nangyari, ngunit huwag kang mag-alala tungkol doon ngayon. Ang mahalaga ay maayos ka. Idinilat ni Renzo ang kanyang mga mata at tiningnan direkta ang kanyang ama. Magagalit si nanay sa akin. Bakit siya magagalit? Dahil ako ang nagpagalit kay Manang Elena kung umiinom lang ako ng gamot ng walang protesta. Renzo, tingnan mo ako. Yumuko si Edu sa kanya. Sinisigurado na nakuha niya ang kanyang buong atensyon. Ang pagtutol kapag ayaw mong uminom ng gamot ay normal. Ginagawa iyan ng lahat ng bata. Ngunit walang-wala, talagang walang-wala sa iyong ginawa ang nagbibigay katuwiran sa ginawa ng babaeng iyon sa iyo. Naiintindihan mo? Dahan-dahang tumango si Renzo. Ngunit nakita ni Edu na may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga mata. Ang pinsalang psikolohikal mula sa kanyang naranasan ay mangangailangan ng oras upang gumaling. At ipinangako ni Edu sa kanyang sarili na sisiguraduhin niya na matatanggap ni Renzo ang lahat ng tulong na kailangan niya. Tinapos niya ang pagpapaligo kay Renzo nang may dagdag na atensyon, sinisigurado na ang bawat pulgada ng kanyang balat ay malinis at mainit. Nang ilabas niya ito mula sa tubig at ibinalot sa kuneho na bathrobe, si Renzo ay mukhang mas katulad na ng kanyang sarili. Ang kanyang pisngi ay may kulay, ang kanyang paghinga ay normal. Nagsimula pa nga siyang gumawa ng ilang paborito niyang tunog ng kuneho. Alam mo kung ano, sabi ni Edu habang pinapatuyo ang buhok ni Renzo. Sa tingin ko ngayong gabi, gagawa tayo ng isang espesyal. Paano kung mag-order tayo hindi lang ng pansit canton, kundi pati na rin ng ice cream, popcorn, at manonood ng lahat ng pelikula na gusto mo. Ang mga mata ni Renzo ay kumikinang, kahit sa gabi ng klase, lalo na sa gabi ng klase. Ngayon, ang normal na patakaran ay hindi nalalapat. Dinala ni Edu si Renzo pabalik sa kanyang silid at tinulungan siyang isuot ang paborito niyang pajama, asul na flannel na may mga larawan ng space rocket.
Habang sinusuot niya ito, nagsimulang magkwento si Renzo tungkol sa kanyang araw. Ngunit nang dumating sa bahagi kung saan nagsimulang magalit si Manang Elena Bautista, nanahimik siya. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ngayon kung ayaw mo, sabi ni Edu ng mahina. Pwede nating pag-usapan iyan kapag handa ka na. Komportableng humiga si Renzo sa kanyang kama habang yakap ang paborito niyang stuffed toy, isang mabalahibong astronaut na pinangalanan niyang Captain Star. Tatay, sabi ng munting bayani, pwede bang dito lang si tatay hanggang makatulog ako? Tulad noong bata pa ako. Naramdaman ni Edu na nasakal ang kanyang lalamunan dahil sa emosyon. Siyempre, actually, paano kung dalhin ko ang aking laptop at magtrabaho dito habang ikaw ay nagpapahinga para masigurado kung maayos ka? Ngumiti si Renzo. Ang unang tunay na masayang ngiti na nakita ni Edu mula nang dumating siya sa bahay. Bumaba si Edu sa kanyang working room upang kumuha ng laptop at ilang dokumento, ngunit para ring gumawa ng ilang mahahalagang tawag. Una, tinawagan niya si Dr. Santos, ang pediatrician ni Renzo, at ipinaliwanag ang nangyari. Nagulat ang doktor at pumayag na pumunta sa bahay ngayong gabi upang suriin si Renzo at tiyakin na hindi siya nagkaroon ng hypothermia o iba pang pisikal na pinsala. Pagkatapos niyan, tinawagan niya ang kanyang abogado. Kailangan kong imbestigahan mo si Manang Elena Bautista ng lubusan, sabi niya ng walang paligoy-ligoy. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang mga nakaraang rekomendasyon, kasaysayan ng trabaho, record ng krimen kung mayroon, at gusto kong kasuhan siya ng child abuse at iba pang kaso na makikita mo. Ang kanyang abogado na sanay sa mga apurahang utos ni Edu ay mabilis na nagtala at nangako na magkakaroon ng kumpletong ulat kinabukasan ng umaga. Ang huling tawag ay ang pinakamahirap. Diniyal niya ang numero ni Wena sa Singapore, kinakalkula ang pagkakaiba ng oras sa kanyang isip. Sumagot siya sa pangalawang ring. Edu, maayos ba ang lahat? Masyado ng gabi diyan. Ang pagkarinig lang sa kanyang boses ay nagparamdam kay Edu ng timpla ng ginhawa at sakit. Si Wena ang kanyang angkla, ang kanyang kasama, ang tanging tao na lubos na nakakaintindi sa napakalaking pagmamahal na kanyang naramdaman para kay Renzo. Wena, may kailangan akong sabihin sa iyo na nangyari ngayon. Ipinaliwanag ni Edu ang buong sitwasyon mula sa kanyang maagang pagdating hanggang sa kasalukuyang kondisyon ni Renzo. May mahabang katahimikan mula sa kabilang linya bago sumagot si Wena. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Maayos ba si Renzo ngayon? Nasaktan ba siya? Sa pisikal ay mukhang maayos siya. Papunta na si Dr. Santos upang suriin siya, ngunit sa emosyonal, Wena, takot siya na mamamatay siya. Ang isang 5 taong gulang na bata ay hindi dapat alam na posible iyon. Narinig ni Edu na umiyak si Wena ng tahimik. Kukunin ko ang unang flight na makita ko, sabi niya. Kakanselahin ko ang lahat. Nandyan ako bukas ng umaga. Wena, hindi ba dapat? Oo, dapat. Anak natin siya, Edu. Anak natin siya at wala ako doon para protektahan siya. Lubos na naintindihan ni Edu ang pakiramdam ng pagkakasala na iyon. Sinisisi din niya ang sarili dahil wala siya doon, dahil nagtiwala sa isang taong naging halimaw. Mahal kita, sabi niya. At kailangan ka ni Renzo. Magkita tayo bukas. Nang bumalik si Edu sa silid ni Renzo, nakita niya ang kanyang anak na tahimik na naglalaro ng ilang magnetic construction blocks, nagtatayo ng kung ano ang mukhang spaceship. Ito ba ay para pumunta sa buwan? Tanong ni Edu. Nakaupo sa upuan sa tabi ng kama. Hindi, sagot ni Renzo ng seryoso. Ito ay para pumunta sa planeta kung saan walang masasamang tao. Naramdaman ni Edu na nagkadurog-durog palalo ang kanyang puso. Lumapit siya sa kama at umupo sa gilid nito. Renzo, alam mo kung ano, karamihan sa mga tao sa mundo ay mababait. Ang nangyari ngayon ay napakabihira. Karamihan sa mga tao, lalo na ang mga matatanda na nag-aalaga ng mga bata, ay nagmamahal at nagpoprotekta sa kanila. Pinag-isipan ni Renzo ito habang nagdaragdag ng isa pang bahagi sa kanyang spaceship tulad ni Manang Celia. Ngumiti si Edu. Si Manang Celia
ang dating yaya ni Renzo, isang matandang babae na nag-alaga sa kanila sa loob ng 3 taon hanggang sa magretiro siya upang manirahan kasama ang kanyang anak sa Tagaytay. Mahal na mahal siya ni Renzo at itinuring niya ang bata na parang sarili niyang apo. Eksakto, tulad ni Manang Celia. Naaalala mo kung paano siya kumakanta para makatulog ka at kung paano niya laging itinago ang pinakamagandang piraso ng prutas para sa iyo. Tumango si Renzo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga alaala ng mas masayang sandali. Gumagawa siya sa akin ng mga papel na eroplano at hinahayaan akong manalo sa wheelchair race sa buong bahay. Ganoon ang dapat, aking munting bayani. Ang mga taong nag-aalaga sa atin ay dapat magparamdam sa atin na ligtas at minamahal, hindi takot. Dumating si Dr. Santos 1 oras pagkatapos na may dalang itim na leather bag at ang kanyang nakaka-relax na ngiti. Siya ay isang matandang lalaki na may puting-puting buhok at malumanay na mga kamay na nag-alaga kay Renzo mula nang ipanganak siya. Ang kanyang presensya ay agad na nagpakalma kina Edu at Renzo. "Hello, Space Cadet." Bati niya sa bata gamit ang palayaw na ibinigay niya taon na ang nakakaraan. "Narinig ko na mayroon kang napakapangit na adventure ngayon." Seryosong tumango si Renzo habang sinimulan ng doktor ang kanyang pagsusuri. Maingat na sinuri ni Dr. Santos ang temperatura ng katawan ni Renzo, ang kanyang paghinga, ang kanyang mga reflexes at nagbigay ng espesyal na atensyon sa mga palatandaan ng pisikal na trauma. Pinagmamasdan ni Edu ang bawat galaw, bawat ekspresyon ng doktor, naghahanap ng indikasyon ng pag-aalala. Sa pisikal ay maayos siya, sa wakas ay inihayag ni Dr. Santos. Normal ang kanyang temperatura, walang palatandaan ng hypothermia at malinis ang kanyang mga baga. Hindi nag-atake ang kanyang hika, na isang biyaya dahil sa sitwasyon. Naramdaman ni Edu na isang malaking bato ang inalis mula sa kanyang dibdib at sa emosyonal. Tanong ni Edu. Direktang lumingon si Dr. Santos kay Renzo. "Renzo, ano ang nararamdaman mo ngayon? May bangungot ka ba? Malungkot ka ba o galit?" Maingat na nag-isip si Renzo bago sumagot. "Naligtas na ako ngayon dahil nandito si tatay, pero medyo takot ako na babalik ang masamang babae." "Iyon ay ganap na normal," sabi ng doktor. "Sir Edu, gusto kong irekomenda na makipagkita si Renzo kay Dr. Reyes. Siya ay isang napakagaling na child psychologist na espesyalista sa trauma. Maganda kung mayroon si Renzo na kausap tungkol sa nangyari." Agad na tumango si Edu. Gagawin niya ang lahat ng kailangan upang masigurado ang ganap na paggaling ni Renzo. Pagkaalis ni Dr. Santos, tinupad ni Edu ang kanyang pangako para sa isang espesyal na gabi. Nag-order siya ng special na pansit canton na may dagdag na keso, paborito ni Renzo, popcorn na may mantikilya at 3-flavor ice cream. Inilagay niya ang kanyang laptop sa silid at nagtrabaho ng tahimik habang pinapanood ni Renzo ang kanyang mga paboritong pelikula sa malaking screen na nakasabit sa dingding. Sa gitna ng pelikula, nakatulog si Renzo, nakayakap sa tabi ng kanyang ama. Si Captain Star ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib. Pinatay ni Edu ang telebisyon at nanatiling tahimik. Pinagmamasdan ang tahimik na mukha ng kanyang anak habang natutulog. Sa kanyang panaginip, si Renzo ay mukhang eksaktong kung ano siya. Isang maliit na inosenteng bata na karapat-dapat na protektahan at mahalin. Nanatiling gising si Edu ng maraming oras, binabantayan ang pagtulog ni Renzo at pinag-iisipan ang mga pangyayari sa araw na iyon. Ang larawan ni Manang Elena Bautista na tumatawa habang pinapahirapan ang kanyang anak ay paulit-ulit sa kanyang isip na parang isang bangungot na patuloy na bumabalik. Paano siya ganap na nabigo na protektahan ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay? Nag-vibrate ang kanyang telepon na may text message mula sa kanyang personal na assistant, Sir Edu. Sinubukan ni Manang Elena Bautista na pumasok sa opisina ng kumpanya 1 oras na ang nakakaraan. Pinalabas siya ng security guard. Patuloy din siyang tumatawag ng apurahan. "Dapat ko bang gumawa ng aksyon?" Sumagot si Edu. "I-block ang kanyang access sa lahat ng ating gusali. Kung magpakita siyang muli,
Tawagan agad ang pulis at mag-schedule ng pulong sa HRD bukas ng umaga. Kailangan nating suriin ng lubusan ang ating proseso ng pag-verify ng rekomendasyon. Halos alas 3 ng umaga nang sa wakas ay pinayagan ni Edu ang kanyang sarili na ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit kahit noon, magaang siyang natulog, nagigising sa tuwing gumagalaw si Renzo o gumagawa ng kahit kaunting ingay. Dumating ang umaga na kulay abo at malamig na may makakapal na ulap na nagbabanta ng ulan. Nagising si Edu bago si Renzo at tahimik na pumunta sa kusina upang maghanda ng paboritong almusal ng kanyang anak. Hot cake na hugis bituin na may chocolate sprinkles at hiniwang saging. Iyon ay isang ritual na kanilang binuo tuwing weekend, ngunit naramdaman ni Edu na ngayon kailangan ni Renzo ng lahat ng normalidad at pagmamahal na maibibigay niya. Habang nagluluto siya, narinig niya ang tunog ng wheelchair ni Renzo na gumagalaw sa pasilyo sa ikalawang palapag. Natuto ang kanyang anak na mag-maneuver ng mag-isa sa bahay mula nang siya ay 4 na taong gulang at laging ipinagmamalaki ni Edu ang kanyang determinasyon at autonomiya. Ngunit ngayon, ang bawat tunog ay nagpapadala sa kanya sa matinding pagkaalerto. "Magandang umaga, tatay," sabi ni Renzo habang bumaba gamit ang elevator, suot na ang kanyang uniforme sa paaralan. "Magandang umaga, aking munting bayani. Mahimbing ba ang tulog mo?" Tumango si Renzo. Ngunit napansin ni Edu ang maliliit na maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapahiwatig na hindi ganap na payapa ang kanyang pagtulog. "Kailangan ko bang pumasok sa paaralan ngayon?" Tanong ni Renzo habang inihahain ni Edu ang kanyang plato ng hotcakes. "Gusto mo bang pumunta?" Pinag-isipan ni Renzo ang tanong habang maingat na pinuputol ang hotcake na hugis bituin. "Sa tingin ko, oo," sabi ni Teacher Ana. "Ngayon ay sisimulan namin ang proyekto tungkol sa solar system at gusto kong gawin ang aking proyekto tungkol sa black holes." Naramdaman ni Edu ang isang alon ng paghanga sa kanyang anak. Pagkatapos ng lahat ng kanyang naranasan, si Renzo ay mayroon pa ring lakas ng loob upang gustong ipagpatuloy ang kanyang normal na buhay. Mas malakas siya kaysa kay Edu sa kanyang edad, mas malakas kaysa sa maraming matatanda sa kanyang sitwasyon. "Kung gayon, pupunta tayo sa paaralan. Ngunit gusto kong malaman mo na kung kailanman ay maramdaman mong hindi ka maayos o gustong umuwi, kailangan mo lang sabihin sa akin o kay Teacher Ana." Sang-ayon, seryosong tumango si Renzo. "Tatay, alam ba ni Manang Elena kung saan ang aking paaralan?" Naramdaman ni Edu na nanigas ang kanyang dugo. Hindi niya isinasaalang-alang ang posibilidad na iyon. At ngayon ay nagtataka siya kung gaano karaming personal na impormasyon ang na-access ni Manang Elena Bautista sa loob ng 6 na buwan na nagtatrabaho siya para sa kanila. "Huwag kang mag-alala tungkol doon, Renzo. Sisiguraduhin kong lubos kang protektado. Sa totoo lang, sa tingin ko ngayong araw ay sasamahan kita sa paaralan at kakausapin ang principal." Ngumiti si Renzo nang may ginhawa at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang hotcakes. Pinagmamasdan ni Edu ang bawat galaw, bawat ekspresyon, naghahanap ng mga palatandaan ng trauma o pagkabalisa. Mukhang napakatatag ng kanyang anak. Ngunit alam ni Edu na ang mga epekto ng pang-aabuso ay maaring lumabas sa hindi inaasahang paraan. Tumunog ang telepono ni Edu habang sila ay nag-aalmusal. Si Wena iyon, tumatawag mula sa Changi Airport sa Singapore. "Ang flight ko ay aalis sa loob ng 2 oras, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. "Nandito ako sa bahay para sa hapunan." "Kumusta si Renzo ngayong umaga?" Tiningnan ni Edu ang kanyang anak na nagtatayo ng tore gamit ang kanyang mga piraso ng saging. "Napakabuti. Gusto niyang pumasok sa paaralan ngayon. Magandang ideya iyan. Sa tingin ko, ang pagpapanatili ng kanyang normal na routine ay makakatulong sa kanya, ngunit sasamahan ko siya at kakausapin ang lahat ng staff. Mag-hire din ako ng karagdagang seguridad." May katahimikan bago muling magsalita si Wena. "Edu, kagabi hindi ako makatulog sa pag-iisip nito. Paano tayo nagkamali ng sobra tungkol sa babaeng iyon? Ang kanyang mga rekomendasyon
ay perpekto. Alam kong iniimbestigahan na iyan ng aking abogado ngayon. Ngunit Wena, hindi natin maaaring pahirapan ang ating sarili sa kung ano ang mangyayari kung ang mahalaga ay maayos si Renzo at hindi na siya kailanman lalapit sa kanya. Natapos na si Renzo sa kanyang almusal at nakatingin kay Edu nang may pag-asa, si nanay. Umuwi na siya. Ibinigay ni Edu ang kanyang telepono. "Hello, nanay," sabi ni Renzo nang may masayang boses. "Oo, maayos ako. Si tatay ay gumawa sa akin ng hotcakes na may bituin at pupunta ako sa paaralan para matuto tungkol sa black holes." "Hindi, walang masakit." "Oo, mahal din kita nanay. Magkita tayo mamaya." Pagkatapos mag-hang up, lumingon si Renzo kay Edu na may seryosong ekspresyon. Malungkot ang boses ni nanay. Nag-aalala siya tungkol sa aking munting bayani. Nag-aalala si tatay at nanay kapag ang kanilang mga anak ay dumadaan sa mahihirap na panahon. Ngunit maayos na ako ngayon. Lumuhod si Edu sa harap ng upuan ni Renzo at hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. "Alam ko, anak ko, at labis akong ipinagmamalaki kung gaano kakatapang. Ngunit minsan, kahit maayos tayo, kailangan natin ng oras upang maayos ang ating damdamin. Naiintindihan mo?" Seryosong tumango si Renzo. Ang biyahe papunta sa paaralan ay tahimik. Maingat na nagmaneho si Edu sa pamilyar na mga kalsada habang si Renzo ay nakatanaw mula sa bintana. Paminsan-minsan ay nagkokomento tungkol sa mga puno na nagsisimulang magpakita ng unang mga usbong ng tag-araw o tungkol sa mga aso na nakita niyang kasama ang kanilang mga may-ari. Ang International School Manila ay isang maliit at eksklusibong pribadong institusyon na espesyalista sa personalized na edukasyon para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Maingat na pinili ito ni Edu at Wena. Pagkatapos bisitahin ang 12-dosenang mga opsyon, naghahanap ng isang lugar kung saan maaaring paunlarin ni Renzo ang kanyang pambihirang kakayahan sa akademiko, pati na rin ang kanyang mga kakayahang panlipunan nang hindi nararamdaman na iba o limitado ng kanyang pisikal na kondisyon. Agad silang tinanggap ni Principal Ramos sa kanyang opisina. Siya ay isang babae na nasa gitnang edad na may likas na init na agad na nagpakalma kay Renzo mula sa unang araw ng eskwela. "Renzo, bakit hindi ka muna sumama kay Teacher Ana habang nag-uusap kami ni tatay?" Mungkahi ng principal. "Sa tingin ko, mayroon siyang ilang bagong libro tungkol sa astronomiya na gusto niyang ipakita sa iyo." Pagkaalis ni Renzo, ipinaliwanag ni Edu ng detalyado kay Principal Ramos ang nangyari noong nakaraang araw. Ang ekspresyon ng principal ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa ganap na takot habang isinasalaysay ni Edu ang insidente. "Diyos ko," bulong niya nang matapos si Edu. "Ang kawawang bata, nakakuha ba siya ng tulong psikolohikal?" "Nag-schedule na ako ng appointment kay Dr. Reyes para bukas. Ngunit Principal Ramos, kailangan kong malaman ng lahat dito ang nangyari kung sakaling lumapit ang babaeng iyon sa paaralan." "Naiintindihan ko. Agad kong babalaan ang lahat ng staff ng seguridad. Ipapaalam ko rin sa mga guro upang maging extra alerto sila sa anumang pagbabago sa pag-uugali ni Renzo." Naramdaman ni Edu ang ginhawa. Sa paaralan, at least, lubos na protektado si Renzo. "Isang bagay pa," dagdag ng principal. "Gusto kong malaman ninyo na si Renzo ay isa sa mga pinakamamahal na estudyante dito. Gusto siya ng lahat ng staff at kung kailangan niya ng karagdagang suporta, nandito kami para sa kanya." Bumalik si Edu sa kanyang opisina ng kumpanya, pakiramdam na medyo kalmado, ngunit mayroon pa ring pakiramdam ng pagkabalisa na hindi niya maalis. Ang kanyang assistant na si Manang Josie ay naghihintay sa kanya na may tumpok ng mga apurahang dokumento at nag-aalala na ekspresyon. "Sir Edu, narito muli si Manang Elena Bautista kaninang umaga. Dumating siya bago kami magbukas at sinubukan niyang kumbinsihin ang security guard na may schedule siyang pulong sa inyo. Nang sabihin nilang hindi totoo iyon, nag-hysterical siya. Naramdaman ni Edu na nanigas ang kanyang panga. May sinabi ba siyang partikular? Pinilit niya na mayroong pagkakamali na kailangan niyang ipaliwanag ang isang mahalagang bagay sa inyo.
Binanggit din niya ang isang bagay tungkol sa pagkakaroon ng impormasyon na kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong pamilya. Impormasyon tungkol sa pamilya ko? Nervously tumango si Manang Josie. Iyon mismo ang kanyang mga salita, sabi ng security guard. Desperado siya, halos parang baliw. Naramdaman ni Edu ang lamig ng pag-aalala. Anong impormasyon ang maaring mayroon si Manang Elena Bautista sa loob ng 6 na buwan na siya ay nasa kanyang bahay? May access siya sa mga pribadong pag-uusap, personal na dokumento, routines ng pamilya. Ano ang kanyang natuklasan na ngayon ay gusto niyang gamitin bilang sandata? Gusto kong doblehin mo ang seguridad ng gusali, sabi niya kay Manang Josie. At gusto ko ng kumpletong ulat tungkol sa lahat ng ginawa o sinabi ng babaeng iyon sa kanyang pagbisita dito. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas sa isang ulap ng mga pulong at tawag. Sinubukan ni Edu na mag-concentrate sa mga apurahang gawain ng kanyang kumpanya, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik kay Renzo. Tinawagan niya ang paaralan ng 3 beses upang matiyak na maayos ang lahat. At sa bawat pagkakataon, sinisigurado ni Principal Ramos sa kanya na si Renzo ay nagkakaroon ng normal at produktibong araw. 4:00 ng hapon, kinansela ni Edu ang natitira niyang mga commitments at umalis upang sunduin si Renzo. Kailangan niyang makita ang kanyang anak, personal na tiyakin na maayos siya. Nakita niya si Renzo sa science classroom, gumagawa ng kanyang proyekto tungkol sa black holes, nang may intensidad at interes na laging ipinapakita niya kapag may isang bagay na pumukaw sa kanyang interes. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa sigasig habang ipinapaliwanag niya kay Teacher Ana kung paano gumagana ang Event Horizon. "Tatay!" sigaw ni Renzo nang makita siya. "Tingnan mo kung ano ang natutunan ko ngayon. Ang black holes ay hindi talaga itim. Sila ay parang malalaking vacuum cleaner sa kalawakan na lumulunok maging ang liwanag." Naramdaman ni Edu ang isang alon ng pagmamahal na napakalakas kaya halos malunod siya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, si Renzo ay nanatili pa ring ang kanyang kuryoso at matalino na anak tulad ng dati. "Tunog napaka-interesante, aking munting bayani. Maari mo bang ipaliwanag sa akin sa kotse?" Sa biyahe pa uwi, masayang nagkuwentuhan si Renzo tungkol sa kanyang araw, tungkol sa kanyang mga kaibigan, tungkol sa mga eksperimento na ginawa nila sa science class. Mukha siyang ganap na normal, ngunit napansin ni Edu na ang kanyang anak ay patuloy na sumusuri sa side mirror ng kotse na parang tinitiyak na walang sumusunod sa kanya. Nang dumating sila sa bahay, agad na napansin ni Edu na may kakaiba. Ang hardinero na karaniwang nagtatrabaho tuwing Miyerkules ay wala kahit saan. Ang kurtina sa sala ay nakasara, isang bagay na hindi kailanman ginagawa ni Manang Josie sa araw, at may isang kakaibang kotse na nakaparada sa dulo ng kalsada. "Renzo," sabi ni Edu nang maingat, "gusto kong manatili ka muna sa kotse. Pupunta ako upang suriin ang isang bagay sa bahay." "Sang-ayon? May mali ba?" tanong ni Renzo. Agad na naramdaman ang tensyon sa boses ng kanyang ama. "Marahil wala, ngunit gusto kong tiyakin. Panatilihing nakakandado ang pinto at kung may mangyari, pindutin mo ang button na ito." Ipinakita ni Edu ang panic button na direktang konektado sa security company. "Pangako." Seryosong tumango si Renzo. Ang kanyang mga mata ay malaki sa timpla ng kuryosidad at pag-aalala. Maingat na lumakad si Edu patungo sa pintuan. Ang kanyang mga pandama ay nasa matinding pagkaalerto. Ang lahat ay mukhang normal mula sa labas, ngunit may isang bagay sa kanyang instinto ang nagsasabi na may mali. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa lobby. Ang bahay ay tahimik. Masyadong tahimik. Karaniwan sa oras na ito, si Manang Josie ay naghahanda ng hapunan at maririnig ang tunog ng telebisyon o background music. Ngunit ngayon ay mayroon lamang nakakapanindig balahibong katahimikan. "Manang Josie," tawag ni Edu. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang laman na espasyo. Walang sumagot. Umakyat si Edu sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan.
Nang makarating siya sa pasilyo na patungo sa silid ni Renzo, huminto siya nang biglaan. Bukas ang pinto at mula sa loob may tunog na hindi maitatanggi. May naghahalongkat ng drawer, naglilipat ng mga bagay. Naramdaman ni Edu na bumilis ang kanyang puso habang tahimik na lumalapit sa pinto. Sa loob ng silid ni Renzo, si Manang Elena Bautista ay lumuhod sa harap ng mesa ng bata na may mga papel na nakakalat sa sahig sa paligid niya. Binuksan niya ang bawat drawer, bawat cabinet, at mukhang naghahanap ng isang tiyak na bagay ng may matinding desperasyon. Pinagmamasdan siya ni Edu sa loob ng ilang segundo, sinusubukang unawain kung ano ang maaring hinahanap niya sa silid ng isang 5 taong gulang na bata. Doon niya napansin na may hawak si Manang Elena Bautista sa kanyang kamay. Isang maliit na kahon na metal na agad na kinilala ni Edu. Iyon ay ang kahon kung saan itinatago ni Renzo ang kanyang mga kayamanan, mga birthday card, paboritong maliliit na laruan, mga larawan ng pamilya, at mga sulat na sinulat niya para sa kanyang ina nang maospital siya noong nakaraang taon para sa isang maliit na operasyon. Ngunit ang kahon ay naglalaman din ng isang bagay na lubos na nakalimutan ni Edu, ang orihinal na birth certificate ni Renzo na kanilang itinago doon pansamantala habang inaayos ang ilang legal na dokumento. Ano ang ginagawa mo sa bahay ko? Ang boses ni Edu ay pumutol sa katahimikan na parang kutsilyo. Nagulat si Manang Elena Bautista, matinding lumingon sa kanya na may malalaking mata na parang hayop na naipit. Nahulog ang kahon na metal mula sa kanyang kamay, kumalat ang nilalaman nito sa sahig ng silid. Sir Edu, ako. Siya ay nauutal habang sinusubukang tumayo habang ang kanyang mga paa ay nadulas sa mga nakakalat na papel. Sagutin mo ako. Paano ka nakapasok sa bahay ko at ano ang ginagawa mo sa silid ng anak ko? Itinayo ni Manang Elena Bautista ang kanyang sarili at sa isang sandali nakita ni Edu ang kislap ng parehong kalupitan na kanyang nasaksihan noong nakaraang araw. Dumating ako upang kunin kung ano ang akin, sabi niya nang nanginginig ngunit mapanghamon na boses. Ano ang utang ninyo sa akin? Wala akong utang sa iyo maliban sa tiyakin na makukulong ka. Ah, oo. Ang ngiti na kumalat sa mukha ni Manang Elena Bautista ay nakakatakot. Sigurado ka ba tungkol doon, Sir Edu? Dahil sa tingin ko, may mga bagay tungkol sa iyong perpektong anak na hindi mo alam. Mga bagay na natuklasan ko sa loob ng 6 na buwan na pag-aalaga sa kanya. Naramdaman ni Edu na nanigas ang kanyang dugo. Ano ang sinasabi mo? Yumuko si Manang Elena Bautista at kinuha ang isa sa mga papel mula sa sahig. Iyon ay ang birth certificate ni Renzo at ang ngiti ng babae ay lalong lumawak nang makita ang ekspresyon ni Edu na ang anak mo ay hindi mo anak, Sir Edu. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa silid na parang bomba at mayroon akong ebidensya. Tumigil ang mundo ni Edu. Ang mga salita ni Manang Elena Bautista ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip na parang isang baluktot na eko, ngunit ang kahulugan nito ay hindi niya lubos na maiproseso. Baliw ka, bulong niya. Ngunit kahit sa pagbigkas ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang mga bitak ng pagdududa na bumukas sa kanyang dibdib. Ganoon, ipinagpag ni Manang Elena Bautista ang birth certificate. Kung gayon, bakit may korespondensya ang iyong mahal na asawa sa isang fertility clinic sa Singapore na mula 6 na taon na ang nakakaraan sa kanyang pribadong drawer? Bakit mayroong dokumento tungkol sa donor ng sperm na nakatago sa pagitan ng kanyang mga pribadong dokumento? Naramdaman ni Edu na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga salita ni Manang Elena Bautista ay tumusok sa kanyang isip na parang mga piraso ng salamin, hinuhukay ang mga alaala na pinili niyang kalimutan. Ang mga buwan ng bigo na pagtatangka upang magkaanak, ang mga pagbisita sa mga espesyalista, ang pagkawasak sa mga mata ni Wena sa tuwing dumarating ang buwan ng dalaw, ang mga pabulong na pag-uusap tungkol sa ibang mga opsyon na laging nagtatapos sa luha. At pagkatapos ay bigla, si Wena ay mahiwagang nabuntis. Pagkatapos ng maraming taon ng kahirapan, natural siyang nabuntis o at least
Iyon ang sinabi niya kay Edu. Hindi. Ang salitang iyon ay lumabas mula sa lalamunan ni Edu na parang ungol. Oo. Nagpatuloy si Manang Elena Bautista, halatang nasisiyahan sa bawat segundo ng pagpapahirap na kanyang ibinibigay. Ang iyong asawa ay gumamit ng sperm ng ibang lalaki upang magkaroon ng Renzo at sa loob ng 5 taon ay pinalaki mo ang anak ng estranghero na akala mo ay anak mo. Napatumba si Edu, napasandig sa pader para hindi matumba. Ang mga alaala ay nagsimulang bumaha sa kanya. Paano hindi kamukha ni Renzo si Edu sa pisikal na aspeto? Paano laging sinasabi ng lahat na magkamukha sila ni Wena? Paano may mga maliliit na sandali na kanyang ipinawalang bahala kung saan naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na disconnection? Kaya nga ako dumating dito, nagpatuloy si Manang Elena Bautista, dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng pagpapalaki ng anak ng ibang lalaki nang hindi nalalaman. Ginawa din sa akin iyan ng aking asawa, 15 taon na ang nakakaraan, at nang malaman ko iyon, nagkadurog-durog ang aking mundo. Kaya nang makita ko ang mga dokumentong ito habang nililinis ang opisina ng iyong asawa, alam kong kailangan kong gumawa ng isang bagay. Sinungaling. Halos hindi makapagsalita si Edu. Iniimbento mo ang lahat ng ito para sa paghihiganti. Lumapit si Manang Elena Bautista sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa masamang kasiyahan. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang mga sulat, ang mga nakaprint na email na itinago ng iyong asawa sa safe, ang mga resibo mula sa klinik sa Singapore? Naramdaman ni Edu na gumuho ang mundo sa paligid niya. Ang bawat salita ni Manang Elena Bautista ay umalingaw-ngaw na may nakakatakot na lohika. Ang misteryosong pagkawala ni Wena habang nagbubuntis na inakala niyang normal na pagbisita sa doktor. Ang business trip sa Southeast Asia na ginawa niya sa 2nd trimester, ang kanyang pagpupumilit na magkaroon ng isang tiyak na personal na doktor na kilala niya sa pamamagitan ng kanyang mga kasamahan. Kaya nga dinisiplina ko siya kahapon, sabi ni Manang Elena Bautista ng mahina at lason na boses. Dahil hindi siya ang anak mo. Siya ay anak ng estranghero at may karapatan kang malaman ang katotohanan bago patuloy na sayangin ang iyong buhay at pera para sa kanya. Tumahimik. Ang sigaw ni Edu ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tumahimik ka ngayon din, ngunit nangyari na ang pinsala. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim at nagsimula ng mag-ugat sa kanyang isip. Tumingin si Edu sa paligid ng silid ni Renzo, ang mga laruan na binili niya ng may labis na pagmamahal, ang mga libro na binabasa nila ng magkasama gabi-gabi, ang mga larawan ng masayang sandali, at nagtaka siya kung ang lahat ay kasinungalingan. Ang tunog ng pintuan na bumukas ay pumutol sa kanyang mga naguguluhan na isip. Edu? Ang boses ni Wena ay lumutang mula sa ibaba. Nandyan ka? Mas maaga dumating ang flight ko. At sina Edu at Manang Elena Bautista ay nagkatinginan. Sa mga mata ni Manang Elena Bautista ay purong tagumpay. Sa mga mata ni Edu, ganap na pagkasira. Ang mga hakbang ni Wena ay nagsimulang umakyat sa hagdan. Ang bawat isa ay umalingaw-ngaw na parang mga segundo ng orasan patungo sa pagkawasak ng lahat ng pinaniniwalaan ni Edu tungkol sa kanyang buhay. Edu, Renzo, nasaan kayo? Lalong lumapit ang boses. Narinig ni Edu ang tunog ng takong ng sapatos ni Wena sa marmol na pasilyo. Sa loob ng ilang segundo, nasa pintuan na siya ng silid ni Renzo at makikita ang tanawin, si Manang Elena Bautista na may mga dokumentong nakakalat sa sahig, si Edu na may mukha na durog sa pagkaunawa sa katotohanan na naitago sa loob ng 5 taon. Edu, maayos ba ang lahat? At si Wena ay lumitaw sa pintuan at huminto ng biglaan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw mula kay Edu patungo kay Manang Elena Bautista pagkatapos ay sa mga papel na nakakalat sa sahig at sa wakas sa birth certificate na hawak pa rin ni Manang Elena Bautista sa kanyang kamay na parang sandata. Ganap na nawala ang kulay sa mukha ni Wena. Ang kanyang mga labi ay nakabukas na parang may sasabihin ngunit walang tunog na lumabas. Sa kanyang mga mata, nakita ni Edu ang eksaktong sandali nang mapagtanto niya
na ang kanyang pinakaloob na sikreto ay natuklasan. Ang tatlo ay nanatiling tahimik sa tablo ng pagkawasak ng pamilya, napapalibutan ng kalat-kalat na labi ng pagkabata ni Renzo at mga piraso ng katotohanan na magpapabago sa lahat magpakailanman. At sa katahimikan na puno ng tensyon, mula sa ibaba ay narinig ang inosenteng boses ni Renzo. "Tatay, nanay, puwede na ba akong pumasok? Gusto kong ipakita kay nanay ang aking proyekto tungkol sa black holes." Ang ngiti ni Manang Elena Bautista ay lumawak at naging isang ngisi ng ganap na tagumpay. Nakamit niya ang kanyang pinlano, ganap na sirain ang pamilya na kanyang kinasusuklaman sa loob ng 6 na buwan na nagtatrabaho siya para sa kanila. At habang lumalapit ang boses ni Renzo, dahan-dahang umaakyat sa hagdan gamit ang kanyang espesyal na wheelchair. Napagtanto ni Edu na wala. Talagang wala na ang magiging pareho. Huminto ang tunog ng wheelchair sa labas mismo ng silid. Lumitaw si Renzo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Hindi man lang niya napansin ang tensyon na bumabalot sa hangin. "Nanay," sigaw niya nang may purong kagalakan. "Hindi ko alam na dumating na kayo. Gusto kong magkuwento tungkol sa aking proyekto tungkol sa black holes." At huminto siya nang biglaan nang makita ang tanawin. Mga papel na nakakalat sa sahig, ang durog na ekspresyon ni Edu, mga luha na dumadaloy sa pisngi ni Wena, at si Manang Elena Bautista na nakatayo sa gitna na parang lason na gagamba. "Ano ang nangyari?" tanong ni Renzo ng mahina. "Bakit umiiyak si nanay? Bakit narito ang masamang babae?" Naramdaman ni Edu na may isang bagay na tuluyang nasira sa kanyang dibdib. Anuman ang sikreto na itinago ni Wena, anuman ang dugo na dumadaloy sa mga ugat ni Renzo. Sa sandaling iyon, nang makita ang takot na lumalaki sa mga mata ng kanyang anak, alam niya nang may ganap na katiyakan ang isang katotohanan na lumalampas sa anumang dokumento o pagbubunyag. "Renzo," sabi ni Edu, lumapit sa kanya ng matatag, "halika dito, anak ko." Lumuhod siya sa harap ng wheelchair at hinawakan ang maliliit na kamay ni Renzo sa kanyang mga kamay, nakatingin direkta sa kanyang mga mata. "Pakinggan mo ako ng mabuti, aking munting bayani. Anuman ang mangyari, anuman ang sabihin ng iba, ikaw ang aking anak, ikaw ang aking anak, dahil minahal kita mula sa unang araw na nakita kita. Dahil nandyan ako sa bawat tawa, bawat luha, bawat bangungot. Dahil nang ako ay nagkasakit, inaliw mo ako. Dahil nang ikaw ay natakot, tumakbo ka sa akin. Iyan ang gumagawa sa atin ng isang pamilya." Kumunot ang noo ni Renzo, pinoproseso ang mga salita ng kanyang ama. Pero ano ang sinabi ng masamang babae? Lumingon si Edu kay Manang Elena Bautista na pinagmamasdan ang eksena na may timpla ng pagkalito at pagkadismaya. Ang kanyang plano sa paghihiganti ay hindi nangyari tulad ng kanyang inaasahan. "Manang Elena," sabi ni Edu ng matigas na boses, "sinusubukan tayong saktan dahil sa kanyang matinding sakit sa loob, ngunit nagkamali siya sa isang napakahalagang bagay." Tumayo siya at lumakad patungo kay Manang Elena Bautista na umatras ng instingtibo. "Nagkamali ka dahil hindi mo naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ama," nagpatuloy si Edu. "Ang pagiging ama ay walang kinalaman sa dugo. Ito ay tungkol sa paggising ng maaga kapag may bangungot ang iyong anak, tungkol sa pagtuturo sa kanya na magbisikleta gamit ang adopted bike, tungkol sa pag-iyak ng pagmamalaki kapag sinabi niya ang kanyang unang kumpletong salita, tungkol sa pakiramdam na lumabas ang iyong puso sa iyong dibdib sa tuwing nasasaktan siya." Kinuha ni Edu ang birth certificate mula sa sahig at tiningnan ito sandali. "Marahil ay wala si Renzo ng aking DNA," sabi niya ng malakas, nakikipag-usap kay Manang Elena Bautista at Wena. "Ngunit mayroon siyang aking pagmamahal, ang aking proteksyon, ang aking walang kondisyong pangako, at iyan ang gumagawa sa kanya na aking anak higit pa sa anumang blood test." Nagsimulang umiyak si Wena ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatakpan niya ang kanyang mukha. "Edu, gusto kong sabihin sa iyo, pero natakot ako na
Pag-uusapan natin iyan mamaya, malumanay na pinutol ni Edu. Ngayon, ang mahalaga ay si Renzo. Lumingon siya kay Manang Elena Bautista at muling tumigas ang kanyang ekspresyon. At ikaw, lalabas ka sa bahay ko ngayon din. Sinaktan mo ang aking pamilya sa huling pagkakataon. Pero hindi siya ang anak mo. Sigaw ni Manang Elena Bautista ng desperado. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, hindi ba? Sabi ng isang matigas na boses mula sa pintuan. Lahat ay lumingon. Si Manang Josie iyon. Ang kasambahay na kasalukuyang nagtatago sa pasilyo, nakikinig sa lahat. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang telepono. Nai-record ko ang lahat ng sinabi ng babaeng ito. Inihayag ni Manang Josie ang kanyang pag-amin sa pang-aabuso, ang kanyang iligal na pagpasok sa bahay, ang kanyang mga banta. Tinawagan ko na ang pulis. Papunta na sila. Namutla si Manang Elena Bautista ng ganap. Bukod pa rito, nagpatuloy si Manang Josie habang nakatingin direkta kay Manang Elena Bautista. Pagod na akong marinig ang iyong mga kasinungalingan. Nililinis ko ang opisina ni Ma'am Wena bawat linggo sa loob ng 3 taon. Wala akong nakita na anumang dokumento ng fertility clinic o ano paman. Iniimbento mo ang lahat ng ito upang saktan ang pamilyang ito. Naramdaman ni Edu ang isang alon ng ginhawa na hinaluan ng pagkalito. Ano ang sinasabi mo? Manang Josie, sinasabi ko na nagsisinungaling ang babaeng ito, sir. Lubusan. Inaayos ko ang lahat ng personal na dokumento ng pamilya kapag naglilinis ako ng malalim. Wala akong nakita na anumang kanyang inilarawan. Itinaas ni Wena ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit may kislap ng pag-asa. Edu, hinding-hindi ko gagawin iyan. Si Renzo ang anak mo. Anak natin siya. Oo, matagal kaming naghintay na magkaroon ng anak. Ngunit nang sa wakas ay nangyari. Tumayo siya ng nanginginig at lumapit kay Edu. Talagang naniniwala ka ba na kaya kong magsinungaling sa iyo tungkol sa ganoong bagay sa loob ng 5 taon? Tiningnan ni Edu ang mga mata ng kanyang asawa. Mga mata na kilala niya sa loob ng 10 taon at nakita niya sa loob nito ang katotohanan lamang at sakit. Hindi, bulong niya. Hindi. Sa kaibuturan ng aking puso, alam kong imposible iyon. Ngunit mukha siyang napakapaniwala. Dahil talagang baliw siya, matigas, nasabi ni Manang Josie. Sir Edu, sa loob ng 6 na buwan na nagtrabaho siya dito, nakita ko siyang naghahalungkat ng gamit, kumukuha ng mga litrato ng mga dokumento gamit ang kanyang telepono kapag akala niya ay walang nakakakita. Sa tingin ko, pinagplanuhan niya ito. Nang matagal, ang tunog ng sirena ay narinig mula sa malayo. Lumingon si Manang Elena Bautista sa paligid ng desperado na parang hayop na naipit. Ganap na nabigo ang kanyang plano. Hindi lang siya nabigo na sirain ang pamilya, kundi ngayon ay nahaharap siya sa mga kriminal na kaso. Hindi pa ito tapos, bulong niya habang gumagalaw patungo sa bintana. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakaharap ninyo. Oo, alam namin, sabi ni Edu ng kalmado. Kinakaharap namin ang isang taong nang-aabuso ng mga walang kalaban-labang bata at sinisigurado kong magbabayad ka sa bawat segundo ng pagdurusa na idinulot mo kay Renzo. Pumasok ang pulis sa bahay sa sandaling iyon, ginabayan ni Manang Josie. Si Manang Elena Bautista ay inaresto ng walang paglaban. Ang kanyang mga walang saysay na banta ay naglaho sa harap ng katotohanan ng mga legal na kahihinatnan na kanyang kinakaharap. Nang sa wakas ay umalis sila, ang bahay ay lumubog sa isang kakaibang katahimikan. Sina Edu, Wena at Renzo ay nanatili sa silid, napapalibutan ng mga papel na ikinalat ni Manang Elena Bautista sa kanyang matinding paghahanap para sa ebidensya na hindi kailanman nagkaroon. Tatay, sabi ni Renzo sa wakas, tapos na ba ang lahat ng masamang bagay? Lumapit si Edu sa kanyang anak at niyakap siya ng mahigpit. Oo, aking munting bayani. Tapos na ang lahat ng masamang bagay at hindi na kailanman babalik ang masamang babaeng iyon. Bumuntong hininga si Renzo nang may ginhawa at kumapit sa kanyang ama. Tatay,
Nang sabihin ng masamang babae na hindi ako anak mo, natakot ako ng sobra. Naramdaman ni Edu na nanikip ang kanyang puso. Bakit ka natakot? Dahil naisip ko na kung hindi ako anak mo, baka hindi mo na ako mahalin. Tulad ng dati, kailangan ni Edu na pigilin ang mga luha. Renzo, tingnan mo ako. Naghintay siya hanggang sa makuha niya ang buong atensyon ng kanyang anak. Ikaw ang aking anak. Anuman ang sabihin ng iba, anuman. Ikaw ang aking anak at ako ang iyong ama. At walang-wala sa mundong ito. Ang magbabago niyan magpakailanman. Naiintindihan mo? Tumango si Renzo nang may malaking ngiti. Mahal kita, tatay. At mahal kita, aking munting bayani, higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Lumapit si Wena sa kanilang dalawa at niyakap sila sa kanyang yakap. Mahal ko kayong dalawa, bulong niya. At humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng ito. Dapat mas naging maingat ako kung sino ang pinapayagan kong pumasok sa ating bahay. Tiningnan siya ni Edu at nakita sa kanyang mga mata ang parehong pagmamahal, ang parehong paglilingkod na laging niyang nakikita. Hindi mo kasalanan, Wena. Ang babaeng iyon ay isang master manipulator. Ngunit tapos na ito at ngayon alam natin na mas malakas ang ating pamilya kaysa sa akala natin. Nang gabing iyon, silang tatlo ay nanatili sa silid ni Renzo, nanonood ng mga pelikula at kumakain ng ice cream direkta mula sa lalagyan na parang mga nakaligtas sa isang bagyo, nagdiriwang na nakarating sa ligtas na lupa. At habang natutulog si Renzo sa pagitan ng kanyang mga magulang, naunawaan ni Edu ang isang pangunahing katotohanan. Ang pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo, kundi ng walang kondisyong pagmamahal, pinagsamang proteksyon, at ang pang-araw-araw na desisyon na naroon para sa mga pinakamahalaga. Sinubukan ni Manang Elena Bautista na sirain ang kanyang pamilya, ngunit sa kanyang pagtatangka, nagtagumpay lamang siya na palakasin ito. Pinatunayan niya na ang ugnayan sa pagitan nina Edu at Renzo ay hindi maaaring sirain, na ang pagmamahal ni Edu para sa kanyang anak ay lumalampas sa anumang dokumento o pagbubunyag. Habang hinahaplos niya ang buhok ni Renzo at naramdaman ang tahimik na paghinga ni Wena sa tabi niya, ngumiti si Edu sa dilim. Bukas ay magkakaroon ng mga abogado at paglilitis, therapy at paggaling. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang pamilya ay buo, ligtas, at mas nagkakaisa kaysa kailanman. Ang pagtatangka ni Manang Elena Bautista na maghasik ng kapahamakan ay ganap na nabigo. Sa halip, umani siya ng isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan, ang ganap na kumpirmasyon na ang ilang mga ugnayan ay napakalakas kaya walang kasinungalingan ang makakaputol nito.